Hello mga kaibigan, at yun na mayroon na naman tayo ditong gagawing amplifier. Ito ay Concert AB702. Meron siyang Bluetooth. So binuksan ko na siya. Ang dumi nga, oh. Ayan, makikita nyo ang dumi, oh. Ayan. So wala pa akong idea dito kung anong sira, basta't ang sabi lang ng may-ari pangit daw ang tunog. Tingnan natin, isaksak natin. Ayan, power natin. Ayan, gumagana naman siya, may power. Tumatakbo yung kanyang pan. Lagyan natin ng speaker. Ito, lagyan natin ng speaker. Lagyan natin sa yan. Bayan, speaker A, speaker B. Tingnan muna natin sa speaker A. Kanyang nasa tayo, right channel. Subukan nating lagyan ng plus drive. Ayan. Ilagay natin sa USB. Parang hirap pating pihitin ito. Sika natin. Ayan. Hindi na mapindot yung mga pindutan niya. Play natin. Para ayaw mag-play, ah. So yun, pinatay ko muna mga kaibigan at tinesting natin yung isang yung aking DVD. Gumagana naman yung kanyang USB. Ngayon, itong volume niya nakababa siya. Ngayon kahit nakababa siya, tumutunog pa rin. Wala siyang control dito. Ayan, buhay natin, tutugtog yan, saglit lang para hindi tayo copyright. Ayan, oh. Ayan. Okay na yun mga kaibigan, basta't nalaman natin ng sira. Kahit ito volume mo, wala siyang effect. So yun, at lilinisin muna natin. Tapos yung kanyang USB hindi gumagana rito. So yun, at ating lilinisin muna. Ayan, lilinisin muna natin. So ngayon, ang gagawin muna natin ay lilinisin na, bubuhusan natin ng to. Wala na yung aking thinner dito. Bubuhusan muna natin ng thinner yan. Titingnan natin kung magno-normal yung kanyang tunog. Baka lang siya madumi. Ayan.
pipihit-pihitin lang natin at patutuyuin lang natin, tsaka natin patutunugin. Baka madumi lang eh. Yan. Okay. Patutuyuin lang natin. So, ayun at mga kaibigan ay ganun pa rin. Ayun, sinaksa ko. Yan. Try natin, pakinggan nyo saglit lang. Ayan o. Ayaw talaga makontrol. So, mga kaibigan, ang gagawin ko muna rito ay titingnan ko itong volume. Ito muna titesting natin, kailangan ayos muna natin yung volume, tapos bago natin i-troubleshoot yung kung ano pa yung problema nya. Ito muna unahin natin para madinig natin yung output. Itong kanyang dito bass at saka ito ay loudness. Bubuhusan natin ng thinner kasi ang lakas ng niya, lakas ng grounded. Wala sa pagka pinipindot mo, lakas mo ang lakas ng bass masyado. So lilinisin din natin to. Babasahin lang natin ng thinner at tamang-tama yan habang chine-check up natin yung volume. Tapos nyan exercise lang natin, pindut-pindutin natin. Madali namang matuyo to eh. And then nakaangat yung kanyang nakaangat itong IC. Tatanggalin natin yung volume. So yun mga kaibigan, tingnan ko ang resistance ng volume control nya. Ito yung bago, ito yung luma. Tingnan muna natin yung luma. Naka naka 0. Yung dalawa niyang paa, yun yung pinakang common. Tingnan natin. Tingnan yung tester, ayun siya, wala siyang palo. Yung kabila, wala rin siyang palo. Tigkabilaan, wala siyang palo. Dito talaga sa kabila wala siyang palo kasi naka 0 siya eh. Kahit ilagay natin sa i-full volume natin, tingnan natin kung may resistance. Wala talaga. Balik natin sa 0. So ito namang bago, naka nga pala tayo, times 1 lang. Times 1 lang natin. Itong bago,
naka zero volume siya. Tingnan mo, diba may palo siya, may resistance siya yan. Sa kabila wala talaga yan. Yan, tigkabilaan yan eh. Ito yung dalawa common, itong dalawang nasa tigkabila yan yung up and down. Volume natin, full volume yan, yan. Diba itong kabila walang palo, wala rin palo. Itong kabila wala rin palo. Wala talaga siya pala. So yung dito lang sa pagka naka down volume siya, ganyan. Full volume pala yun. Siya nga, down. Ano ba yan? Kakalito. Ito, yan. Naka down volume tayo. Testing natin, may palo siya. Sa kabila wala. Ngayon pagka binolium natin, alati lang muna. Volume. So wala rin siyang palo. Sa gitna meron yan kasi yan yung common eh. Lagay natin sa times 10. Baka mataas ang times 100. Ayun, meron siya. Times 1K. 1K tayo mag-test. Naka 1K tayo. Ayun, may palo siya. Pag naka full volume yun, yung pataas, full volume. Sa kabila meron din, kaya lang konti lang talaga. Dito meron, yan. Naman natin, down volume. Tingnan natin kung meron talaga siya. Meron. Meron din siya. Hindi kamukha nitong isa. Yan, naka ba to? Naka down volume. Mahina Ayan yung isa wala. Dito mahina rin. Mahina. Sa gitna wala siyang contact Samantalang itong isa meron. Ayan Nakaano tayo times 1K. Nilinis ko na itong luma, wala rin talagang gas-gas na ang kanyang may carbon yan dun sa loob wala na to. So papalitan muna natin ang volume, titingnan natin kung makokontrol siya ng ganda. So yun, ganun lang yung pagtitesting ng pwede man sa resistance yan. So yun mga kaibigan, at papalitan na natin. Ito yung luma, ito yung bago. Okay.
dito na lang natin testingin sa cellphone ko. Baka maka-copyright tayo eh. Meron ako ditong hindi copyright na ano. Hanapin natin yung Brazilian. So yun, testingin natin ano, buhayin natin itong amplifier. Saksak natin. Okay, ayan, buhay na siya. And then magpi-play tayo ng ayan, naka-play na siya. So yung volume natin naka-down na, no? Ibo-volume natin kung gagana na siya. Ayun, meron na. Ayan, no? At yung tunog niya nag-normal na. Ayan, kung maririnig nyo. So ang sira nga ay ano, isa na yung ano, yung volume, pero ito ay ating aanhin pa rin yung kanyang board. Titingnan natin kung may mga cold solder. Normal na yung tunog niya, yo. Ito na lang USB, pagaganahin ko rin to. Ito mga kaibigan, at binaklas ko na yung kanyang USB. Ang gagawin lang natin muna din, ililinisin natin yung contact nito. Meron itong contact dito eh. Mga ano ito, mga 4 pin. Atin lamang siyang kukutkutin. Baka hindi siya nagkukontak. Tsaka dito, sa pagkakahinang ng wire niya, papunta din sa kanyang display switch, mga pindutan. Meron akong nakita kong mga may cold solder na dito. So-solder natin mamaya. Lilinisin ko lang rin. So after that, ating titestingin. Ngayon, ganun ang gagawin natin. So yun mga kaibigan, at ito mga pindutan na ito, titestingin natin sa ano lang, resistance. Lagay natin sa times 10. So itong pindutan ng channel, kumbaga ito yung next next and forward lang ito. Next and preview. Tapos yung isa scan, ito mode. Tingnan nyo yung palo ng hindi ko siya pipindutin muna. So ayan, okay naman siya. Ngayon pindutin natin. Hindi gumagana yung kanyang isang pindutan, itong next. At ito namang isa, ito ay down, ito up. Tingnan natin. Pindutin natin. Ayun, okay siya, pumapalo siya. Ayan, okay pa ito.
Ito namang scan, yung pindutan ng scan, tingnan natin. Ayun, ano siya, may continuity oh. Baka kaya siguro hindi siya mag-play kasi automatic kasi ito, pag sinaksakan mo yung kanyang USB, automatic tutunog yun. O di kaya naman ililipat mo dito sa mode, mode scan USB, ito yun. Tingnan natin. Okay, may ground lang siyang konti, ayan oh. Pero okay pa yan. Itong isa dito, wala naman siyang ground, kaya siyang mapindot. Dito sa kabila, wala siyang ground, okay naman yung kanyang pagpipindot. Ang gagawin muna natin din bubuhusan na lang muna natin to ng bubuhusan natin ng thinner. Titingnan natin kung madadala pa sa linis to. Wala pati akong pampalit nito nga pala. Pero sabi nung may-ari, hindi naman nila ginagamit to eh. Okay lang siguro na hindi ko na siya palitan. Pabayaan ko lang na siya na hindi gumagana. Pero para sa akin, hihinayang ako eh. Ayan, ikot-ikotin lang natin to para siya, malinis yung loob. Tapos patutuyuin lang natin to at titestingin natin mamaya. Hindi ko muna siya ito nalinis ko na rin to eh. Ito na lang. Okay, patutuyuin lang natin. Cut muna natin yung video. So yun mga kaibigan, at wala talagang hindi magkayag itong kanyang USB. Sira na ang nito, yung kanyang memory. Hindi na siya mapindot napipindot naman yung gumagana naman yung kanyang micro switch, maliban na lang dito sa isang button na channel down yata to. Pero yung kanyang menu gumagana naman, okay pa naman. Tsaka itong up channel, kumbaga yung forward and reverse. So pag pinipindot mo siya, lumilipat naman siya. Kaya lang sa USB, dapat pag sinaksak mo yung USB, automatic na siya, matutunog siya eh. Ayaw na magbasa, hindi niya na ma-detect yung USB. So ganun pa man, hindi naman interesado yung may-ari na gamitin to, hindi daw nila naman ginagamit to eh. Pero dun sa kanyang input din sa mga input niya, okay naman siya, gumagana sa player DVD. So ngayon sa paglilinis ko at i-resolder ko nga yung board nito, pinagpagang ko nitong brush. Ito, kumalas na lang to niya, yung capacitor. Dito siya banda, dito. So sa bagay, hindi ko pa naman na-resolder to. Titingnan natin. Ito, at natanggal na natin. So
ang isa ko pang napapansin dito, pag ini-on mo yung kanyang yung bus niya doon, yung switch niya, masyadong ano siya, malagong, sobrang bus. Ayan, makikita niyo mga kaibigan, marami na rin pala siyang kalawang. Itong nalaglag dito, itong kalawang na yung kanyang paa. So dito marami pa rin ako nakikita ng mga kalawang ngayon, sa mga niya, jumper niya. Tingnan natin itong likod. Parang bagong hinang din itong niya . So dito yata siguro sa camera parang hindi siya makita . May mga na rin siya nga, mga cold shoulder. Hihinangin muna natin yan, tapos yung natanggal na capacitor babalik natin. Ano yun Mylar capacitor. Ito Mylar yan . Sana umabot yung paa, maiksi na yung paa . Okay, painitin muna natin yung panghinang natin. So yun mga kaibigan, at papalitan na lang natin to kasi maiksi na yung maiksi yung yung naputol. Ito nakakita ako ng kaparehas na value nya, 2 ampere 104 joules. Yan. So yun mga kaibigan, at naibalik na natin. Tapos ko na na-resolder bubulol ako na-resolder ko na yung mga mga cold solder. Ngayon titestingin naman natin. Ito nakasaksak na. Ayan, may ilaw siya. Nakakabit na rin yung speaker niyan. Ngayon pagka sinaksakan ko ng flash drive, hindi talaga siya makadetect. Dapat yan automatic siya magre-read. Ayan, wala. Ayan, naka naman siya, naka USB. Sira talaga yung niya, yung module. At sasabihin ko na lang sa may-ari, kung pag interesado na siya, di bibili na lang ng bagong module kasi sira na talaga yung module niyan. At yun nga, pagka naka USB siya dito sa selector, may marinig ka naka-radio. Yan naka-radio. Wala naman kasi itong remote andito yung kanyang radio and USB. Pag inaano mo, ayaw. Ayan
ayaw siyang mag-play, bumabalik siya sa no USB. So ganun na lang ang sasabihin ko sa may-ari. Palibasa nga't ay yung may-ari hindi siya interesado rito, hindi daw siya gumagamit nito. Hindi, sasabihin ko lang pagka nagbago isip niya, pabibilin ko na lang siya ng order na lang ng bagong module nito pa natin papalitan. So yun, testingin natin. Dito tayo sa ilagay natin sa CD DVD. Yan, dito tayo sa cellphone magpapatunog at hahanapin natin yung yung non-copyright. Okay, nakasaksak na yan, meron na yung papatugtugin na lang natin. Pahinaan muna natin music. Doon tayo sa walang copyright. Ito, Brazilian Samba yan. Ayan. Okay naman ang tunog niya. Bunutin na natin itong USB. Oh, maganda tunog oh. Tingnan natin i-on yung kanyang bass. Ayan oh. Maganda. Okay na. Loudness. Pahinaan na lang niya rito. Okay, gumagana yung kanyang medium pala to. Mid-high. Hindi yung kanyang bass. Ayan. Nakokontrol naman lahat. Maganda na, okay na. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang ang aking video. At sana'y may natutunan kayo kahit papano. Simple lang naman to. Simple lang ang sira. Dali lang, di ba? So next video na lang uli mga kaibigan. Maraming salamat.